medyo nakakapagod yung ginawa nating maintenance ngayon sa ating koi pond kasi na water change tayo ng 50 to 60% tapos nilinis natin yung mechanical filter chamber na napakadaming lumot na trap sa ating filter brush kaya yun nahirapan tayo sa pagtanggal. Pero yun, nalinis naman natin. Kaya ngayon pakita ko sa inyo yung quality or yung clarity ng tubig sa ating koi pond pagkatapos tayo mag water change ng 50 to 60%. Kasi may mga kahabi tayo nagtatanong about din dito. So ito pakita ko sa inyo. So eto na siya mga kahabi. Ganito po yung kulay niya or yung clarity nitong ating tubig sa koi pond pagkatapos natin mag-maintenance or mag-water change ng 50 to 60%. Kung napapansin nyo, cloudy po yung kulay ng tubig. Same po siya pag nag-set up tayo ng koi pond, yung bago lahat ng tubig. Ganon po yung kulay. May pagka-white na bluish. Parang ganon, di siya crystal clear. At normal lang po siya guys pag nag-water change tayo. Na katulad dito na medyo madami tayong ginagdag na tubig or pinalit na tubig, 50 to 60%. Pero huwag kayong mag-alala mga kahabi, magiging crystal clear po ulit yung tubig natin pag dumaan ito sa ating filtration system at na-filter na ito ng ating mga filter media. Paalala lang mga kahabi, pag may ginawa kayong maintenance dito sa inyong koi pond, lalo na pag katulad dito na medyo madami tayong water change, dapat condition po talaga yung mga alagang isda natin. Yung ginagawa ko, di ko lang sila pinapakain ng mga 1 or 2 araw or 3 araw. Pag medyo madami talaga yung ganito, water change na ginagawa natin para di sila gaano ma-stress. Eto, sobrang dami na water change natin ngayon, pero goods pa naman sila. Yan. Di naman gaanong stress. Tapos kinabukasan ko na ito pakainin. Yung skimmer natin, oh. May mga bula-bula. Protein. Tatanggal naman to sa ating filter. Ayan. Ito po yung adjustment ng ating skimmer. Ayan. Pag napapakain tayo, ito lang po siya. Yun. Lock. Para di po makapasok dito yung koi food. Tapos, after nilang kumain, binababa ko na para gumana ulit yung ating skimmer. Napaka-simple lang naman ang setup natin na to guys. At may complete video tayo kung paano natin to binuo kung gusto nyo pong gayahin. Kung gusto nyo pong makita yung kung paano natin mini-maintain or nilinis yung ating filtration system or paano tayo nag-water change, meron na po kasi tayo mga video po nun. Kaya check nyo na lang po dito sa mga videos natin. Eto, malinis na ulit. Sobrang linis ng ating ngayon, no? Filter brush. Ginamitan ko kasi ng brush din yung pang scrub sa kanya. Kasi pag ginakamay ko lang di natanggal yung mga lumot. Sobrang kapal talaga kasi ng lumot, guys. Wala po kasi tayong UV light, oh. Ayan. Ayan, malinis na ulit yung ating filtration. Sunod ko po yung bayo natin kasi medyo madaming lumot talaga. Kaya kailangan din nating palitan or mag-install ng UV light. Tapos ito papalitan na din natin tong mga filter brush natin. Kasi na natatanggal na siya. Hanapan muna natin ang budget. Ito, fiber fill na foam. Malinis na ulit yung ating filtration system. So ito guys, ito po yung itsura ng kaka-water change na natin. Tapos kinabukasan, transition na po tayo bukas. Ito po yung quality or clarity natin tubig. In 1 pala yan. 3, 2, 1. Ito na. At ayan mga kahabi, ito na yung naging itsura ng ating koi pond. Kinabukasan, di na cloudy yung tubig at crystal clear na. Kita nyo naman yung mga isda natin, no? Ayan, ito po sila. Enjoy na sila sa kanilang tubig kasi nakapag water change tayo ng medyo madami. Kaya ayan, crystal clear na ulit. Kitang-kita na yung mga isda. Ayan. Ayan, oh. Nawala na yung pagka-cloudy sa tubig. Ayan. Ayan, oh. Ito yung kondisyon ng ating mga alagang isda ngayon dito.
Ayan. So, yan, normal lang po yung pagkakaudi ng tubig, lalo na pag nag-water change tayo or nag-maintenance at saka madami yung tubig na pinalit natin. Hindi naman tayo nagwa 100% water change. Kaya po natin yung gagawin para di aksidenteng manayo ating mga alagang isda. Hanggang 50% lang tayo, 50 to 60%. Kadalasan nating water change nasa mga 30% nga lang, pero once a month nag-ano tayo 50% water change. Ito yung mga routine na ginagawa natin para mapanatiling healthy yung mga alagang isda. Tapos effective naman siya kasi ito nga, may dalawa tayo ditong koi na gumaling talaga sa mga sakit nila, gaya nitong benigoy natin sa mga nakasunod sa kondisyon nitong ating isdang to. Tapos lalo na to, yun siya ngayon, medyo bumabalik na yung kanyang katawan. Yan, pero manipis pa talaga. Mas una naka-recover itong benigoy. So ito yung isa sa ginagawa natin talaga, yung maintenance nating pan na huwag nating kakalimutan. Di porket maganda pa yung tubig, kailangan talaga na maintenance. Yan o. Napakainit ngayon. Last year no, sobrang init, nagpa-park na itong mga isda natin. Pero ngayon goods pa sila. Kaya napaka-importante ng aeration. Tapos meron pa tayo dyan isang pump pandagdag ng water movement. So yan, skimmer, wala nang mga bula-bula. Pero ito ating sobrang dami talaga ng lumot. Ito ating koi pad. Kahapon ang puti pa nito, pero ngayon puros lumot yan. Kailangan talaga natin maglagay na UV light. So yan lang, ito na yung naging resulta. Crystal clear ulit yung ating tubig. So yun na mga kahabi, observe natin yung mga alagang isda natin, lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. Observe po natin kung ano yung mga behavior nila. Dito rin sa paan natin, nakapagdagdag tayo dito ng 90% na tubig kahapon kasi na-drain tong tubig dito, na-drain na naman. Buti na lang yung pump natin naka-elevate ng konti, kaya kahit matanggal yung tubig, hindi po siya maubusan talaga kasi nandun yun na sa level na pwede pa rin makalangoy yung mga isda natin. Tinalo na naman ata ng mga pusa dyan. Kailangan talaga natin lagyan ng tali para kahit tumatong yung mga pusa, di yan matatanggal yung pipe na yun, kaya na-drain yung tubig, kaya nakapag 90% dagdag tayo ng tubig. Tapos nilinis na din natin yung filtration natin, yan, at eto na yung tubig. Yan, goods na ulit. So yun lang. So yun lang yung update natin sa inyo mga kahabi. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish eating. Fish out.